confirms the existence of 100 billion insertion in 2025 General Appropriation Act, but said that the kickbacks from the insertions were received by individuals who allegedly misrepresented President Ferdinand Marcos Jr. Maniniwala ka ba dyan? No? Oo nga eh. No. Una, may video yan. Ano tingin niya sa atin na mga Pilipino? Bobo? Stupid? Hindi, tsaka come on, give me a break, Senator Lacson. Exactly. At saka remember, andyan yung resibo, may video si BBM na sinabi niya, binasa niya yung budget before niya pinirmahan, 4,000 pahina. 'Di ba? Yun eh. So nasaan yun? Tapos biglang hindi mo alam? 'Di ba may intel ka na 4 billion? Confi fund, di mo alam, yung sa sarili mo pa, yun ang nakakatakot. Yun talaga yung red flag. Kasi, kasi kung yun nasa tao sa paligid mo, is not even loyal to you and can use you to steal, magnakaw sa pondo ng bayan, hindi tama yun. Hindi siya in control. Siya yung kontrolado. 'Di ba? Yeah. Yun. Well, yun nga ako nagtataka eh. Kasi ako, matagal na akong tagahanga ni Ping Lacson. Hinangaan ko yan kasi nga, yung mga panahon nung Hello Garci, aktibo-aktibo siya, talagang pinag-editin siya ni GMA, so nanindigan siya, nagtago pa siya, tinaniman siya ng kaso. Ako pa tumayong tagapagsalita niya habang siya nagtatago ng mga panahon na yon. Pero hindi ko talaga maintindihan ngayon dahil sa mulat-mula, siya yung nag-expose ng mga katarantaduhan sa pork barrel ng budget. Tapos ngayon, parang siya yung number one defender at itong dinipensa nga niya na itong 100 billion na hindi daw presidente na kinabang dyan. No? Samantalang malinaw naman. Sinong paniniwalaan natin? Yung chairman ng Committee on Appropriation ng House of Representatives na malapit ang lapit kay Tambaloslos at kay presidente o siya na ang alam naman natin at talaga namang dati-dati talaga independyente siya at hindi ko alam na nagkaroon siya ng matinding relasyon kay Marcos. Parang nagsimula lang yan nung tumakbo siya dito sa ticket ni Marcos itong huling eleksyon at nanalo nga. No? Diyan lang nagsimula talaga yung samahan nila. Pero in terms of credibility, mas papaniwalaan ko si Zaldico dahil si Zaldico naman in the know talaga kung anong ginawa nila sa budget. No? So ano kaya nangyari kay Ping Lacson? Oo. Ano kaya nangyari kay Ping? Yeah. Mapapaniwalaan mo si Zaldico lalo na ngayon. Kasi siya mismong umamin na tama nga si Zaldico. May 100 billion insertion. Ang sinasabi lang ni Lacson, hindi si Presidente ang nag-benefit. Ang sinasabi ni Zaldico, hindi. Yung nasa taas ang nag-benefit. So, ibig sabihin, kung titignan mo kung sinong may credibility at nagsasabi ng totoo, mas doon ako kay Zaldico. Kasi bakit? Kasi kung ikaw lang, simpleng logic lang. Hindi mo kailangan maging PhD holder para maintindihan ito. At the end of the day, sino ang nasa taas? Sino ang sinusunod ng lahat? 100 billion, hindi alam ng presidente? That's too much. What do you think of us, Mr. President? Stupid people? Hello? Akala nila siguro, puro ano tayo. Ano pangalan si Hindi Bobo? Si Poverty? Ano pangalan nun? Si Gadon. Sigadon na record holder, 2 beses na disbar ng Korte Suprema. My gosh. Alam mo, sabi nga, no, go. Well, go ahead, sis. Go ahead. Well, kapag nakatikim di ba? Nakatikim nakatikim siguro ng pera, hindi natin. Ako, I'm very disappointed with Senator Lacson kasi I was expecting that he will protect all those witnesses. At saka yun nga, tama kayo, di ba? For the past few years, ang laban niya talaga, anti-corruption. Tapos bigla ngayon, what happened? Di ba parang anong nangyari? Kung kailan ka tumanda, nag-iba yung ihip ng hangin. Di ba dapat pagpatapos ka na sa politika, mas nag-iiwan ka na ng legacy? Alam mo nang maganda? Meron siyang in-expose noong 2017 patungkol dito sa smuggling na yung mga sangkot doon sa Bureau of Customs, nag-privilege speech siya patungkol sa corruption dyan sa Bureau of Customs. Pero tignan mo, kumusta naman siya? Tinututukan niya ba yan? Kasi yung mga personalities na sangkot ng 2017, the same personalities na inupo o na andyan, inupo ni Bangag dyan sa Bureau of Customs na sinasabi nga ng State Department na most corrupt. I mean, napaka-corrupt nitong Bureau of Customs. Dahil grabe yung bribery, grabe yung pangingikil nila. Kumbaga,
Kaya ano nangyari kay Lacson? Ay di alam nyo na, baka meron siyang maletang may post-it sa taas. Yeah. Siguro may mga sikretong alam din sa kanya, biglang nawala eh. Tapos even yung saan ka nakakita na lahat na lang dyan sa Blue Ribbon Committee na lahat ng testigo is hindi mali. Alam mo yung mali, parang walang tama, di ba? Lahat nagsisinungaling. Pero, ito pa, may bago lang ngayon na nakalabas. So ngayon, nung una, ang kanilang ginagawang, ang lahat ng blame, nilalagay nila kay Saldico, di ba? Kasi si Saldico hindi pa nagtiwala. Ngayon naman, Lacson naman, ang tirada naman niya ngayon, ang kanyang tirada, ang style, si Bersamin. Sabi niya, Lacson discusses Lucas Bersamin's alleged role in the kickback scheme. So, si Bersamin, nag-resign si Bersamin, di ba? So ngayon si Bersamin, sabi ko nga, kung ako si dating chief ng Supreme Court, ni Lucas Bersamin, kumanta na rin ako para tabla na siya eh. Tablahin na. May nagsabi sa akin, may nagsabi sa akin na ang plano nila, lahat makukulong, hindi lang daw sila. So kung ako dyan sa mga tao na nilalaglag nila, na pinapangakuan kayo, katulad ng sinasabing, dapat perfect example na yung nangyari kay Saldico na, di ba, kunwari, aalagaan, pero ngayon, siya talaga yung pinababoy siya sa binaboy nila. Talagang tinuruan nila yung mamayang Pilipinong magalit sa kanya ng todo. And kaya yung sinasabi ko sa iyo, kaya ako naawa dun kay Amina, na nauto. Inuuto nila yung mga tao, nakikinabang sila, pero yun din talaga yung ipapahamak nila. Diba? Nilalaglag nila para sa sarili nilang shield. Kung ako sa mga nilalaglag nila, ngayon, si Amina ilalaglag nila, si Bersamin inumpisahan na sa Senate hearing. Tapos yung anak, ayun ko may isa pang Bersamin na nasa loob ng malakas. Anak na yun. Yung legislative liaison. Nilalaglag din. Diba? Kung ako ang nasa mga sitwasyon ng mga itong nilalaglag, ilaglagan na tayo. Tinatabla niyo ako, tablahan na tayo. Total, at the end of the day, ang makikinabang naman sa pagtatabla nila at pagsasabi ito yung bayan. Kaysa naman sa tatabla nila. Si Adrian Bersamin, pamangkin ni Lucas, marami na rin siya nakulimbat. Isa yan sa ang bayan ang magbe-benefit kung tatablahin na rin nila yung tumatabla sa kanila. O tablahan na. Diba? Ano mawawala sa kanila? Kasi, at saka matanda na siya. Kawawa na. Yung parang kung kailan ka tumanda, ganyan. Yeah. Andito pala si Agent Morales. Hello, malabo yung mata. Ang dami niyang Marami ako natutunan today. Oh my God, kay GM. Gusto niyo ba tawagan ko na si Bangag ngayon? Ang sabihin ko, gusto niyo ba pag-usapan natin si Amina? Sige. Ayan na. Sandali lang. Ang sasabihin ko na magkatutunan yung lalaki, taga-Pasay. Tapos muna natin, Agent, si Ben, na sinisikatan ng araw ngayong mga panahon ito. Ba't may araw dyan? Ba't may araw dyan? Sandali, Agent. Sandali lang. Magkatuto yung sinasabi ni Inday na self-destructive na yung grupo ni Marcos. Hindi na kailangan ng people power. Sila mismo na ang mag-aaway. Yeah. So, parang nakikita na natin ngayon. Yung unang 2 tao na sinasabi niya na dalawa lang ang may alam sa budget. Si Saldico at saka si Tambaloslos. Ngayon lumabas ang totoo. Yung last niyang sinasabi is hayaan mo sila. Sila mismo ang mag-away-away. Sila mismo ang magkahiwalay. Yun. Parang may prophetic na konsinday. So, let's see. Kasi 'di ba? I mean, actually kasi noon nung nilabas 'yon na video ni VP, ang una ko kasing nung sinasabi niya na 2 lang, sa isip ko kasi, parang sabi ko, hindi pa ata si VP kasi sa akin kasi ina-analyze ko. Sabi ko,
si Saldico lang at si Romualdez, sabi ko parang imposible naman na walang mas mataas sa kanila na involved. Kasi sabi ko, paano mo ididiretso yan? Madali naman kasi makita kung may mga insertions dyan. Kasi pag papasok yan sa taas at pupunta yan sa Senado Hindi lang naman ang Kongreso, pati Senado. So, ibig sabihin, kapag lumusot yan, hindi lang silang dalawa ang involved dyan. Sila siguro ang nagmatic-matic dyan, magic-magic dyan. Pero hindi yan, silang dalawa lang kasi may approval yan sa taas. At papasok din, pupunta sa Senado yung budget din, nagde-deliberate sila. Lahat yan, may babaycam ka, pupunta yan sa taas. So, ibig sabihin, whatever happening in the bycam, may approval yan galing sa taas. Kasi hindi yan lulusot. I'm not kidding. Simple lang yan. Sa isang kumpanya, kahit maliit, lahat na dumadaan sa executive officer or yung pinakamataas na nag-approve.